Okay. So ano po yung pinag-aralan natin noong nakaraang linggo? Continuation po nung tungkol sa sacrament. So yung sa sacramento po, tapos na tayo. Now, if we're going to continue with the lesson, papasok na po tayo sa term na sanctification. Ay, sanctification. Okay. So, sanctification. Pastor, ano po ba ang sanctification? Well, simply po, ang pinaka-simple po na definition is for by God's grace, we know that we will progress in holiness. Basic po kasi ang tanong, kung tayo naman po ay niligtas sa pamagitan na ng pananampalataya sa gawa ni Kristo. So, yun po yung mahalagang statement po doon. Niligtas tayo nang nanampalataya tayo sa ginawa ni Kristo. So yung ginawa ni Kristo, ang ating pinagkatiwalaan na siya magliligtas sa atin. At dahil yun lamang ang magliligtas sa atin, may paggawa ba tayo doon? O paggawa lang ni Kristo? Sagot? May ginawa tayo? Wala? Wala. So dahil sa wala tayong ginawa, and yung kaligtasan na yun ay binigay sa atin dahil sa biyaya, dahil ito'y ginawa ni Kristo para sa atin, yung ginawang yon ang nagligtas sa atin, so bakit kailangan ko pa rin gumawa? Bakit kailangan pa rin ng mabuting paggawa? O inaasahan ba sa akin na wala na akong gagawin? O ang mahalaga na lang dito, nag-evangelize ako, nagmi-mission ako, naggagawa ako ng sarili kong 12? O hindi? So, yun po yung mahalagang tanong. Kaya po, para sa akin, ito po yung practical na dahilan kung bakit po tayo nag-aaral ng theology para po malinaw natin yung mga bagay na yun. Kasi most of the time, there are two wrong doctrines or false teaching that arises from the wrong understanding of the relationship between faith and works. Namely, narinig nyo na po yung OSAS. Once saved, past tense. Always, continuing with effect, from then on, always saved. So, ibig sabihin, ngayon na tinanggap ko na si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi ko na kailangan ng kahit ano pang paggawa. Wala nang inaasahan sa akin, maliban sa nanampalataya ako. Magkasala man ako, hindi man ako mabuhay ng meron akong kabanalan. Wala. Basta, ang mahalaga, there was a time that I walked the aisle, I raised my hand, and I accepted Christ as my personal Lord and Savior. Sino po ang gano'n ang may karanasan? Hindi gano'n ang karanasan ninyo. Okay, ulitin ko po. Sino ang gano'n ang karanasan? Marami sa atin. Actually, isa po ako sa tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. March 31, 1990. Ako po ay, ilang taon na ako nun? 13 years old. 31. Ha? Hindi, 77 po ako pinanganak. Ay, 90. Hindi. Ba, kailan nga yun? Nakakalimutan ako na pala. Sorry, pero anyway, tinanggap ko si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sure ako doon. March 31 eh. So, ano po yun? Merit tree. So, ang consequence po nung, I'm not saying na yun ang tinuro, ano? Hindi ko sinasabing yun ang tinuro. Hindi ko sinasabi na yun ang official doctrine. Ang sinasabi ko po, yun ang aking naunawaan. Na dahil tinanggap ko na si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, wala na akong kailangan gawin. Ang mahalaga na lang sa akin, mag-active-active ako sa church. Dapat, kapag sinabi ni Pastor, may gawain, pupunta ako. Sa lahat na lang ng iuutos sa akin, dapat masunurin na ako noon. So, yung pala lang ang dahilan kung ba't ako pinatanggap, no, para maging masunurin. No, anyway, so ganun po. Kaya lang ang problema po, yun po ay isang maling doktrina sapagkat ito po ang tinatawag natin in an official sense, antinomian. Alam niyo, narinig niyo na po, ba? Antinomian. Anti meaning no o negated, nomos law. Wala nang kautusan. Ito po yung naniniwala na wala nang lugar ang kautusan, consequently, ang mabuting paggawa, consequently, yung moral law, yung dapat na meron tayong moral na sinusunod para tayo po ay maligtas. Ibig sabihin, wala na itong lugar sa buhay natin. Okay, so yung antinomian,
para po sa karamihan ang default na doktrina sa atin ngayon. Kasi ang iniisip ng karamihan, ligtas na ako. Tinanggap ko si Kristo. Ay, thank you, Deacon. Ligtas na ako, so hindi ko na kailangan ng kautosan. Okay, so dahil po doon, most of the time, nangihina po yung church pagdating sa kahit anumang gawain. Bakit? Ano sasabihin? Wala na naman requirement hindi na naman kailangan. At yun po yung problema. So, once saved, always saved, antinomianism is a false doctrine because it does not see any positive role, ang good works at ang law in the Christian life. Okay. So, ito po yung una. Wow. Yung mayaman na tayo. Kumakapal na yung ano natin dalawa. Pangalawa, ang second false doctrine po is yung opposite po nito, yung kapatid ng antinomian. Alam niyo po kung sino yon. Maganda po magbasa po kayo ng Pilgrim's Progress. Nabasa niyo na po ba yung Pilgrim's Progress? It's a child book meant for family worship. Napakaganda. Nandun din po yan, si antinomian at saka si legalist. So yung pangalawa po is legalism. Uy, nawala yun. Nagpakitang tao lang muna. Nagpakitang kita. Ayun yan. Bago raw yan. Bago to Legalism. Nasa angulo lang pala. Antinomian. Okay. Once saved, always saved. Okay. So ano naman yung legalist? So, personally, I found out na currently, if you would observe keenly, most of the people that claim to be Christian are all antinomian. Wala nang kautosan. Kaya lang po, I think baka unique po yung child upbringing ko. Primarily baka dahil pastor ako, anak ako ng pastor, lumaki ako sa very strict household. Yung kapatid po ng antinomianism ay ganito naman. Ang paniniwala ay, ang lahat ng buhay Kristiyano ay tungkol lang sa pagsunod sa kautosan. Susundin ko yung magulang ko, susundin ko yung aking mga guro, susundin ko ang lahat ng mga nangunguna sa akin, susundin ko lahat kasi ang mahalaga lang sa buhay Kristiyano, mabait ka. Sino po dito mabait? Walang umaamin. So lahat po kayo di mabait, no? Okay. Ako po, lumaki po akong mabait. Nung tumanda lang, hindi. Hindi, joke lang. So, lumaki po akong mabait. Kasi nung bata ako, sabi nga ng nanay ko, dadalhin lang niya ako sa eskwelahan. Siguro kasing edad ako wala na mga bata. Asa yung mga bata natin? Okay, kasing edad lang ako ng batang yan. Ang gagawin sa akin, anak mo ba yan, Kenneth? Yan. Ganyan kalaki. Dadalhin lang ako sa ilalim ng upo, kasi teacher po, maestra po ng nanay ko. Lalagay lang ako sa ilalim ng mesa niya. Iiwanan niya ako doon ng tanghali, alas 12, babalik siya ng alas 3. Hindi po ako umaalis doon. Para po akong aso, pusa. Basta iniwan lang ako sa isang lugar, hindi ako umaalis. Ganun po ako kabait. At dahil po doon, lumaki po ako sa paniniwala na ang buhay Kristiyano ay lagi tungkol lang sa pagsunod. Ang mahalaga, sumusunod. So halimbawa, sinabi ni pastor, dapat walang malilate. Abay, nandun ako. Dapat, kapag may gawain ng kababaihan, dapat lahat dadalo. Dapat, kapag may youth worship, dapat lahat kakanta. Ang pinaka-operative word po doon is yung dapat. Dapat, dapat, dapat. Laging dapat. Ito po yung tinatawag natin na isang Kristiyano na ang lahat ng buhay niya ay tungkol lang sa pagsunod. Hindi niya ito napapansin kasi iniisip niya, ito naman talaga ang dapat. Tama ba? Yun naman talaga ang dapat. So, yun po yung malaking problema. And I believe most of us, if not all, okay, have a variation or a mix of both. Pero dito lang po sa dalawang kategorya na pupunta. It's primarily because napalaki tayo sa ganitong paniniwala. Kaya nga, ang mga reformado nating mga pastor, nung sila ay nakakilala ulit mula sa pag-aaral nila ng banal kasulatan, na ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, okay? Hindi nila tayo iniwan na
ang turo ay walang paggawa. Ang nangyari lang is, kailangan natin makita, papaano ba natin maire-relate ng tama ang mabuting paggawa dito sa sinasabi nating tayo ngayon ay naligtas na sa pananampalataya. Okay. So I would like to invite you po doon sa part ng gratitude section sa Heidelberg Catechism. So punta po tayo sa Lord's Day 32, page 44. Because that is the question, okay? Na kailangan po nating sagutin, and Lord willing, pag natapos po yung session, makakaalis po tayo na merong kaliwanagan sa ating isip. Okay, let me cite the question and let everyone in unison, okay, repeat the answer. So question 86, ako po magsasabi, what we have been delivered, perfected sense, have been delivered. Nangyari na with ongoing effect. We have been delivered from our misery, which is yung po yung section na first section ng Heidelberg. By God's grace alone, nabasa natin sa Ephesians chapter 2, through Christ, at alam natin na gawa ni Kristo. Hindi dahil sa ating paggawa, nanampalataya lang tayo. Not because we have earned it. And here is the question, bakit pa rin natin kailangan gumawa ng mabuti? So yun po yung English at Tagalog. Why then we must still do good? Let us all answer. Tayo pong lahat. To be sure, Christ has redeemed us by His blood. But we do good because Christ by His Spirit is also renewing us to be like Himself. So that in all our living, we may show that we are thankful to God for all that He has done for us, so that He may be praised through us, and we do good so that we may be assured of our faith by its fruits, and so that by our godly living, our neighbors may be won over to Christ. Ang malinaw po sa sagot dito is, kung tayo'y tunay na mananampalataya, and like I said, dalawa lang po ang uri ng professors of faith sa church. Yung tunay na mananampalataya at yung ipokrito. Naalala niyo po yung nakaraan? Hypocrites are those who profess faith but do not truly possess faith. Therefore, ang focus pa rin po natin is, okay, merong mang hypocrite, pero kapag ikay tunay na mananampalataya, true believer ka, imposible na hindi ka, to the negative, makagagawa ng mabuting paggawa. So, kung ito-turn natin sa positive statement, all true believers will do good works. Yun po yung main statement. Kung tunay kang mananampalataya, question form, lagi kang magbubunga ng mabuting paggawa. Bakit? Sinagot po dito ng answer. Kasi, hindi papabayaan ni Kristo at hindi hahayaan ng Espiritu Santo na ang lahat na nakipag-isa sa Kanya sa pananampalataya ay mabubuhay ng walang kabanalan. Justification will always lead to sanctification. So, justification, justified by faith, will always lead to sanctification. So, yun po yun. So, ito yung pangalawa, ito yung isa. So, kung sino man ang nagtiwala kay Kristo, nung panahon na nagtiwala siya, okay? Ito yung panahon na bago siya, di ba, dapat mariregenerate ka muna. Makakapakinig ka ng mabuting balita ni Kristo. Malalaman mo kung ano yung ginawa niya. At kapag sa time na yon na nagtiwala ka doon sa ginawa, okay, yun yung sinasabi na na-justified ka. Technically, hindi ikaw yung lalabas gumawa ng bagay na yon. Pero dahil sa tinuring ni Kristo, ng Diyos Ama, na yung ginawa ni Kristo ang ginawa mo, ikaw ngayon ay makatatayo na matuwid sa harapan ni Kristo. Yun yung justification. Kaya lang, most of us are confused na dahil sa na-justify na ako, hindi na ako kailangan ma-sanctify.
Sanctification simply means magpro-progress tayo sa kabanalan. Magpo-progress sa kabanalan. Hindi lang dahil tayo magiging aktibo, because yun yung laging popular natin, hindi. Magiging banal ka na. So, sino dito ang may positive view ng kabanalan? O pare-parehas po tayo. Alam niyo po, sabi sa akin, dahil mabait nga po akong bata, sabi sa akin, sana kunin ka na ni Lord. Kasi ang lahat ng mga bababait, kinukuha na ni Lord. Tama po ba? Pag mabait, kinukuha na ni Lord eh. Mabait po ba kayo? Okay, so hindi kayo kukunin ni Lord. Okay, kaya pala nandito pa kayo, no? Kaya ang hirap mag-church eh. Okay, anyway. So, hindi kayo mabait, hindi pa kayo kinukuha ni Lord. So, iniisip ng karamihan, hindi ako magiging banal. Kasi never ako magiging mabait. Yun po yung magiging malaking problema. Actually, yung lalabas, isa kang antinomian. Okay? Meron naman yung sasabihin, hindi mabait ako. Sino nagsabi hindi ako mabait? Sino yan? Elder? Alam ko pa baho ng elder na yan eh. Alam ko naman kung ano yung mga pinagagawa niya kasalanan. Mas makasalanan pa nga yan sa akin. Legalismo naman ang tawag doon. Kasi nagtuturo siya ng kung sino yung pinakamabait at para sa kanya, ang pamantayan ng kabaitan, yung sarili niya. Okay? So yun ang legalista. Mali po yun. Ang tunay na mananampalataya, nung siya ay nakakilala sa Panginoong Jesucristo, matututunan niya na yung pagkakaligtas sa kanya, hindi lang siya niligtas para masunod lang yung gusto niyang gawin sa buhay. Kundi kaya siya niligtas ay sapagkat siya ay mabubuhay na nang naayon sa Diyos nang may kabanalan sa Kanya. At yun po yung pinakamalaking problema. Bakit? Hindi po tayo banal. The moment po na naging member tayo ng church, kahit pinanganak ka pa doon, sure ako na hindi ka banal. Ngayon, nung tumanggap ka kay Kristo, sure ako na declared righteous ka, pero sure ako na hindi ka pa nagpo-progress sa kabanalan. Yung progreso mo, magkakaroon pa lang ng step by the step. Tama po ba? Magsasucess ka from time to time. Pero hindi pwedeng hindi ka uusad sa kabanalan. At dahil po dyan, mahalaga na makilala natin kung ano tayo sa harapan ng Diyos pagdating sa pagsasanctify o kabanalan. Okay, malinaw po ba yon? Malinaw po ba? Okay, so, bakit tayo gagawa ng mabuti? Sapagkat hindi hahayaan ng Diyos na kung sino ang kanyang ginasify ay hindi masasanctify. Yun po yung una. Justification will always lead to sanctification. Anyone who puts their trust in Christ will have the Spirit, and the Spirit will always work in our hearts towards holiness, conformity to Christ, and living our sin. Magkakaroon ng struggle, oo, pero a struggle that we will always pursue and step by step, we will progress into. Malinaw po ba yun? Okay, yun yung una. And then meron pang mga in-state na mga rason kung bakit gagawa pa rin tayo ng mabuti. Bakit kailangan pa rin na merong mabuting paggawa o meron pa rin paggawa na masasabi natin na kaaya-aya sa Diyos ngayon na ako'y nanampalataya na kay Kristo. Ang unang-una, at ang pinaka-main heading is gratitude. Sapagkat gusto ng Diyos, gusto ng Diyos na mabuhay tayo ng may pasasalamat. Ngayon, tanong po, para lang mailagay natin sa proper context. Sino po sa atin ang lumaki sa utang na loob? Ako po. Okay, andyan ka pala. Hello. Sino sa atin ang lumaki sa utang na loob? Ako po. Ang unang pinakamalaki kong utang na loob ay sa ate ko. Si Ate Grace. Tribute. Hello, shoutout naman dyan. Okay. Si Ate Grace. Bakit? Si Ate Grace po, yung aming panganay, ang nagpaaral sa akin sa kolehiyo. Dahil pastor na si Daddy nung time na ako ay nagka-college, and si Mami po ay teacher 2. Hindi pa nga siya principal that time. Teacher 2 pa lang siya. So imagine po kung ano lang income sa bahay. Eh nagtatrabaho na si Ate Grace, and hindi man niya kailangan gawin. Tama po ba? Kailangan po ba pinag-aaral ng kapatid ng kapwa-kapatid? Ay, bakit depende? Teka lang. Debate po ito, hindi ako papayag. Hindi sa depende, hindi niya responsibilidad.
na pag-aralin ng kanyang mga anak, mga kapatid. Pero, sino po dapat na nagpapaaral sa kanyang mga anak? Yung magulang. Pero, for whatever reason, hindi ko na malalaman, kapatid ko yun, mag-ina, mag-uusap doon. Pero, pinag-aral niya ako. Ang tuition ko sa college is 1,000 pesos 300 pesos per unit. Ganun na po ako katanda, 300 pesos lang per unit. Magkano po ba ang tuition niyo? Ako 300 pesos per unit. So in short, per sem, full load, 21 units, nasa 11,000 po ang aking tuition. So, wow, ang yaman, 11,000. Uy, hindi Alam niyo po magkano ang tuition ngayon? So, 11,000. So, pag kinumpute ko, 5 taon ako nag-aral, 22,000 per year. 22,000 per year. Sa 5 years, ilan na po yun? Malaking halaga na yun. Malaking halaga na yun. Nasa 100,000 na po yun. So, mahina po pala ako sa math. No? Buti gumraduate ako. So, malaking bagay. And alam niyo po, tinanaw ko yun na utang na loob. Bakit ko siya tatanawin na utang na loob? Kasi hindi naman niya kailangan gawin. Tama? So, ginawa ko. Kaya hindi naman niya kailangan gawin, pero ginawa niya. So, tatanawin kong utang na loob. At tayo po mga Pilipino, ganun po tayo. Ganun po tayo. Pag sinabi niyo sa akin, hindi kayo tumatanaw ng utang na loob, hindi naman po. Hindi naman sa wala kang kwenta. Ang lagi kong i-assume, baka hindi ka lang aware kung bakit ka meron at anong meron ka ngayon sa buhay. Dahil hindi ka makakarating dyan, kundi dahil sa mga bagay na binigay sa'yo. Tatanawin mo utang na loob. And mahirap po sa atin, bilang Pilipinong Kristiyano, ang relasyon natin sa Diyos ay laging ganun din natin tinatanaw. Gumagawa tayo ng mabuti kasi tinatry nating pagbayaran yung mga mabubuting ginawa sa atin ng Diyos. Ano yung pinaka-primary good na ginawa sa atin ng Diyos? O, syempre, kumakain ka, may blessing ka, diba, mapagpasalamat ka naman. Sa kaligtasan, ano ba yung ginawa sa atin ni Kristo? Namatay siya para sa atin. Di ba nga kaya effective kapag Easter Sunday, di ba? Papakitaan tayo ng Passion of the Christ, tama po ba? Hahagupitin yung likod ni Jesus, tama? Magdudugo, tama? Tapos, awang-awa tayo sa nangyari sa Kanya. So, kinabukasan po, marami po bang magsisimba? Oo, nakonsensya dumanak ba naman ang dugo ni Kristo doon tapos sasabihin pa ni Pastor, yung kamatayan na yan ay para sa'yo. So, yung dahil po doon, it triggers po sa ating mga kultura na kaya tayo gumagawa ng mabuti ay para pagbayaran yung mga bagay na ginawa sa atin ng Diyos. Tama po ba yun o mali? Lalabas mali po yun. Okay. Ang isa pong basic na kailangan natin matutunan tungkol sa Diyos is hindi tayo gumagawa ng mabuting paggawa para mapagbayaran natin yung ginawa niya sa atin. Kasi utang na loob ang tawag doon. Okay? Martin Luther once said, and he is wise in saying, God does not need our good works. Why? Why do you think God does not need our good works? Kailangan ba natin siyang paglingkuran? Na parang kailangan na, di ba yung mga Santo Sakaro, tama? Yung po yung irony ng Santo Sakaro Si Santo Niño, tama po ba? Ay niyayakad natin sa kalagitnaan ng kalye at sinasabi natin, yan ang Diyos. Tingnan nyo, napakaganda, napakabuti. Pero ang tanong, sino nagbihis dyan? Sino naglagay dyan ng mga damit? Sino ang nagtutulak sa karo? Di ba tao din? So, di ba the height of irony and hypocrisy po yun? Kasi minsan iniisip natin, kailangan ng Diyos. Kailangan ng Diyos yung ating paggawa. Kailangan ng Diyos yung ating mga effort. Kailangan ng Diyos yung lahat ng ginagawa natin kasi hindi siya magiging masayang Diyos kapag hindi natin ginagawa yon. Well, good news or bad news to you, God does not actually need anything from us. What actually is true is we need everything from Him. That is why good works is actually for our sake. Sanctification is for our sake. Kaya tayo niligtas ng Diyos at kaya kailangan tayong mag-progress sa holiness para tayo mismo ay mabuhay
kung bakit tayo nilikha ng Diyos in the first place, which is kabanalan. We were first created with the end goal in mind, which is holiness. We were created for holiness. What is the chief end of man? The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him. Tanong. Okay, tanong. Meron bang sariling glory ang Diyos? Kailangan ba niya tayo para mag-glory siya? So, yun po yung pinupunto ko. In all honesty, God receives all the glory from all things that He has created. Diba, heaven is your handiwork, sabi sa Psalm. Everyone praises your name. Tama po ba? However, because of sin, man fallen short from the glory of God. Tama? Sino po nagsabi nun? Sino po nagsabi nun? Man, because of sin, has fallen short from the glory of God. Sino po nagsabi? Saan? Sa Romano. Romans 3? Di ba 23? Romans 3:23, tama ba? O 21. Anyway, ang naalala ko 23. Man has fallen short for the glory of God. Anyway, so, we have fallen short. Therefore, nung time na tayo po hindi pa mananampalataya, nung hindi pa po tayo converted, we have fallen short ever since. However, nung tayo po ay na-convert, tayo po ay na-restore sa relationship with God, God made sure that we will now be able to walk holily, happily, and enjoying Him forever. Because that's the true and real intention of God for us. So yung glorifying God is not the inherent glory ni God. We cannot give God that glory which He alone possesses. However, God is praised and glorified when His people are walking in holiness. Ulitin ko po, God is praised, okay, and glorified when God's people are walking in holiness. And because of that, God wants us to be holy as He Himself is holy. And that is why gratitude is what is expected from us. Meaning, we will be able to understand that our role in this life as God's people is to give thanks and to praise Him. Tanong, yung giving thanks and yung praise Him, praising, okay? What kind of activity madalas ito nangyayari? And anong specific activity sa church? Actually, it's worship. Wait lang, hindi praise and worship, pero worship. Yes, Lord. Actually, worship. So, narinig niyo na po ba yun na we're primarily created for worship? That the mission of the church is to make worshipers. Saan natin mababasa yon? Sa John? Sa John 3? Kausap niya yung Samaritana, di ba? That God seeks worshiper. Di ba pag nagpe-praise and worship, laging sinasabi na praise and worship leader yun? No ba? Okay, so yun po yun. So, one way or the other, it has some sense of worship. Ipapark ko muna ito kasi gusto kong i-discuss ito sa susunod na topic, which is kapag pinag-usapan na natin yung Ten Commandments. Pero, we were saved primarily to worship. That is why, giving thanks and praising Him, glorifying and enjoying Him, basically. Yun po yung main thesis ng Westminster Shorter Catechism. That's what we are made for. Kanta nino yun? That's what we are made. Oh, si Barbie yun, hindi nyo napanood. Anyway, so yun. Pero, doon muna po tayo sa pangatlo at saka pang-apat. Okay. Why do good works? To give thanks to God and to praise Him through us. Okay? Pangatlo is so that we can have assurance.
Okay. Let me discuss this. Napag-usapan natin sa sacrament, tama po ba? Naalala niyo po na kapag ang Holy Spirit nag-regenerate ng heart ng God's people, when they hear God's word, the primary means of grace, the sacraments, the baptism water, the wine and the bread of the Lord's Supper, when it is being presented to God's people and they participate in it, they are encouraged and they are exhorted and they are assured of their faith. However, that's communal. That's communal assurance. Ang gusto ko pong makita natin dito is that the role of good works is to provide us personal assurance. How does it work? Pastor, pwede ko bang malaman kung sino ang elect? Sagot? Pwede ko bang malaman kung sino ang elect? Sagot? Hindi. Yun ang sagot doon. Hindi mo malalaman kung sino ang elect. Pero pastor, malalaman ko ba kung elect ako? Yes. That should be a stronger answer, do? Kasi yun yung point ng assurance. Can I know if I am an elect of God or not? Ang sagot ay, yes. If your answer is, I don't know, pastor, come and talk to your elders. Kasi yun yung main thrust ng assurance. However, ang problem po ng assurance is, we are often plagued with doubts, often plagued with uncertainties. Ako personally, I can say, na while I grew up in church, yung conversion ko, it was very recent. So tinanggap ko si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas when I was 13 years old. But those are superficial things. As far as I care, it's about pleasing my dad. Kasi sabi ng tatay ko, kung matindi ako ng gawain, di dumalo naman ako, di ba? Sabi nung naglilig, tanggapin ko si Kristo, di tinanggap ko naman, di ba? Mabait ako eh. Pero nung lumalaki na ako, the first time that I questioned faith, or questioned my faith, when I was working na, matanda na ako, actually mag-asawa na kami ni Nikki. I would say, hindi ako magiging pastor if I was not converted. But then that was the time that I actually begin questioning the faith. Bakit nga ba ako nasa church? Bakit ba ako mananampalataya? Dahil lang ba pinanganak ako sa church? Pastor ko, tatay ko, yun lang ba ang dahilan? Ba't ako nandito? And eventually, by God's grace, I was led through the fire. And I had my answers, not for whatever reason that I am more smarter than anyone, but rather, I wanted to know it from God's word. So the primary means of grace. Then I finally realized na, okay, I've been regenerated pala, wala lang oh. Kasi looking back, hindi naman ako magkakaroon ng hungering and thirsting after the righteousness of Christ. God, kung hindi naman ako nagkaroon ng conversion. So lalabas, I've been regenerate. However, upon my conversion, marami po ako naging problema sa ministeryo, and which completely always makes me doubt myself. Ang pinakamalaking doubt is, hindi ba ipokrito lang ako? Yung pinag-uusapan ko kanina, yung tunay na mananampalataya at yung ipokrito. Actually, most of the time, you would think of yourself as a hypocrite, a professor of faith but not really possessors of faith. Which is why the Puritans have always encourages us to have good works to make us understand whether or not we truly are believers. So how does it work? Well, assurance. Simply put, ganito po siya. Everything that we read from Scripture, let's say, ano pong gusto niyong virtue? Kasi ako lagi ang virtue ko is patience eh. Baka may iba kayong virtue. Ano ba gusto niyong mapagmahal na lang sa kapwa? Mapagmahal po ba kayo sa kapwa? Minsan. Honestly, hindi po ako mapagmahal sa kapwa. I'm a selfish person. Okay. However, okay. Punta tayo sa verse, John 1. 1 John 5. We love because God first loved us. Naalala niyo yung verse na yon? It always strikes me. Ibig sabihin, the only way I know that I truly love God
is when I demonstrate it with my love for my neighbor. And my neighbor would be my wife, my children, my siblings, my church mates, my co-workers. So, I know for a fact na most of the time, I do not do it. Most of the time, I fail towards it. However, and pwede ko namang i-share, pero not to brag. Sabi nila not to brag, di ba? Okay, pero anyway, the moral of the story is, there was a time that I was able to catch myself na I'm not giving the love that's supposed to be for my boss. Naka-record to, no? Anyway, may nangyari, kumbaga, hindi ko maibigay yung love. And I struggled with it for a long time. But eventually, I got around it. Meaning, I was able to now demonstrate it. Okay. It took me some time, tama? But it took some knowledge, some understanding of God's Word. And nakita ko sa God's Word, yun ang hinihingi. And nakita ko sa kanyang sarili, hindi ako ganon. So what did I do? I prayed for it. Lord, I fall short of loving X, Y, and Z. Can you help me? Enable me to love Him. Hindi pa agad nagkaresulta. It took some time, but eventually I was able to love the person. By then, I realized that the presence of the good work, ano yung good work? Yung virtue of love, tama? For that specific instance, to my neighbor. Kasi, alam niyo po, sa trabaho, ilang beses po ba natin binaviolate ang 6th command? Napakadami. Alam niyo po yung 6th command? Yung pinapatay mo sa isip mo yung tao nang hindi mo man lang siya pinapatay physically kasi lagi mo siyang minumura, lagi mo siyang sinusumpa dahil galit na galit ka sa kanya. Galit, anger is related to the 6th command. Tama po ba? That's the internalized issue of murder. So, I realized na, okay. So, eventually, I then realized na, okay. The presence of good work does not make me a good work person. But the presence of good work makes me understand that faith really exists. So, good work is not for good work per se. Kumbaga, hindi siya for itself. Hindi mo siya ginagawa for its sake. Good work has a reason and purpose, and the reason is so that you can be encouraged by the faith. And yung faith ang hinihingi na kailangan malaman mo kung nag-i-exist. Hindi mo kailangan malaman kung nag-i-exist nga talaga lang yung good work. Ang hinihingi sa iyo is malaman mo kung nag-i-exist yung faith. And that's the reason why we need good works. The reason why we need sanctification. The reason why we need gratitude. So that we can be assured of those things. Pastor, hindi ako aware na nangyayari yon. Ang sagot is hindi ako aware na nangyayari yon. Ang sagot ko, then hindi ka pa nag-grow sa holiness. Gets po? Pastor, baka hindi na mangyari sa yun. Huwag ka namang nega. Huwag nega, okay? Hindi. Christianity, sanctification is with hope. If it doesn't yet happen to you that you're aware of your progress, then you simply have to submit to God's will and pray for it. Because not everyone will be growing together in the same speed and the same pace. Ang pinakamalaking issue po sa church is, iniisip natin, lahat mag-grow. Ay, salamat po. Merry Christmas. Iniisip natin na lahat ng mga members, pag natapos ang membership class, lahat po yan magiging banal. Day 1. Ang sabi ko, Lord, alam kong hindi mangyayari yon. And ayoko maging nega. Pero alam ko na magtutuloy-tuloy lang naman po ang holiness. Hindi naman po yan mangyayari day 1 sa lahat. Okay? So, ganun po. Kaya natin kailangan yung assurance para yung good works, para ma-assure po tayo, not the presence of the good works per se, not for the sake of good works, but rather so that the faith will be assured na present nga talaga. Malinaw po ba yun? Okay. Then lastly, good works or gratitude and sanctification, we need it. Why? Because of because of effective witness.
Gratitude, sanctification, good works. Pinagsasama-sama ko pero wag niyo pong i-confuse. May sarili-sariling definition yon. Pero same category po kasi ngayon lang siya. Kapag po ang isang church, okay, ay hindi, ganito na lang. I-rephrase ko ng konti. Kapag ang isang kung ang isang miyembro, dalo na dalo ng church, okay, and for whatever reason, lagi na pag-iiwanan ng mga kamag-anak nila, has something to do with effective witness. That person is lacking in holiness. And ang experience ko po sa church na napanghawakan ko is, kapag andyan ang asawa at wala yung, pag nandyan yung husband at wala yung wife, okay? Or kung nandyan yung wife, wala yung husband. Or kung nandyan yung husband and wife, wala yung children. Or kung nandyan yung kapatid, pero wala yung isang kapatid. Kapag hindi kompleto, which is always the case in church, wag po tayong maghanap na kompleto ang membership ng church sa lahat ng pamilya. Pero po, ang first circle of relationship na nire-restore by sanctification ay hindi po yung kapitbahay natin, hindi po yung i-evangelize mo para mag-G12, hindi yung pupuntahan mo sa park. Ang unang circle of gratitude and sanctification ay yung lahat ng related sa'yo. And tried and tested and proven na po yan. Sa isang church, kapag naging member ko na yung isa, pupuntahan ko po sa bahay. So, ang note mo dyan, huwag imbitahan si pastor sa bahay. Okay? Kasi baka makilala niyo yung mga kamag-anak ko. Okay. And most of the time, masesense ko na kaagad kung bakit yung mga kasama sa bahay ay hindi kasama tuwing Lord's Day. Okay? Kasi, yung member ko, ang dahilan. Kasi masama ugali niya. Lumaki ako sa Unida kasi, lahat po kami pinanganak sa Unida. Hindi ko alam kung pinanganak kayo sa Unida. Pero ako po, mga kapatid, pinanganak ako sa church, meaning pinanganak ako doon. Yung mga naging barkada ko, mga member doon, pinanganak na doon. Okay? Pero ano po ang karaniwan kung bakit wala na sila afterwards? It's because sure ako na yung mga yung mga kamag-anak nila hindi nagpakita sa kanila ng kabanalan. Okay? And yun po yung primary reason. Effective witness. Ang church po hindi lumalago, hindi dahil sa hindi niya ginagawa yung pagdidisipulo o yung pagto-12. Kaya hindi lumalago kasi walang kabanalan. Sina R.C. Sproul, sina J. Mac, there was a time, patay na po yung dalawang yon, tama po ba? Hindi nyo nabalitaan. Patay na. Ay, patay na. Hindi kayo matindang libing. Hindi kayo imbitado. Okay. Patay na sila. Pero nung 1990s, yun po ang mensahe. The biggest lack in the church is not that we are lacking in numbers because we are tamad tayo sa pag-ebanghelyo. Hindi po kapatid. Hindi po yun ang reason. Ang reason po is because walang kabanalan yung mga nasa loob ng church. They are not living holy lives, godly living. Yun ang problema. And problema po sa holy living, it cannot be self-generated. No one can generate holiness on themselves. That is why we need sanctification. That is why sanctification is there in the first place, because that is the purpose of the evangelism of the church, to become effective witnesses. Tama po ba? Effective witnesses. Ang sabi po dito sa Heidelberg Catechism, so that our neighbors are one to Christ. Ang pag-win sa kanila, ay, yung pala, pastor hindi naman pala kamag-anak, mga kapitbahay lang. Hindi kapatid. Yung neighbors na yun, ibig sabihin yung anyone other than you, yung related sa'yo. And yun yung reason why. Sabi ko nga kahapon kasi, actually ito yung same topic namin sa Mins Kaya daw hindi nagpupunta dito yung karamihan ng mga kamag-anak natin is because boring daw po itong church na to. Boring po ba itong church na ito, kapatid?
Yan tayo eh. Sabi ko nga, ang sagot ko, alam niyo po, ako personally, never po akong nabore sa ginagawa ko po dito sa church. Yes, minsan hindi po ibig sabihin na minsan natutulog-tulog ako, nabobore ako noon. Hindi po, napaka-superficial naman po ng ibig sabihin natin sa boring. Hindi, baka puyat. Tama po ba? Hindi, so, kaya linggo-linggo puyat eh, no? Hindi, laging puyat. Boring. Alam niyo po kapatid, ang sabi ko nga, alam niyo po, kaya niya iniisip na boring is because hindi dahil sa tinitingnan niya yung, dahil daw kasi kumakanta daw tayo ng himnaryo. Sabi ko, nung pong nandun ako sa Unida himnaryo naman po ang kinakanta namin, hindi naman po praise and worship So wala naman po pagkakaiba. Boring pa rin naman noon, boring pa rin hanggang ngayon. So yun po ba yung problema? Hindi po. Ang problema, ang sinasabi natin is, kaya sila nabobore because nakikita ka nila. Ikaw ang nire-reflect nila. Kasi bored ka. Nagpupunta ka lang dito kasi kailangan. And that's the reason why. And I know, there oversimplification yon, pero ang sina-point out lang is, there is some sense of room for growth pagdating po sa kabanalan. Hindi po sa pagpapadami ng bilang. Malinaw po ba? So yun yung reason kung bakit meron tayong kailangan gawin pa rin na mabuti. Para sa una, sa pagpapasalamat at sa praise sa Tagalog. Okay, puri, honor, pag-honor. Giving thanks, pasasalamat, pagpupuri, para sa assurance, at panghuli para sa effective witness. And those are the reasons why kung bakit meron pa rin mabuting paggawa. Which turns us to, so ano ba ibig sabihin ng mabuting paggawa, Pastor? Kasi i-nail down na natin yan. Meron po bang pangbura? Kasi maganda, malinaw na malinaw itong Hindi ko po ito makakamay. Wala Kahit po tissue na lang. Sino po may tissue? Ayan, thank you, Kit. So if we are called to do good works for our sanctification, so part siya ng sanctification, as an expression of our gratitude. Yun na, pinagduktong-duktong ko na po yun. Ayan, thank you. It's still needed for us to define what good works is. Okay. Okay. Ang una-una muna natin dapat maintindihan is pag pinag-uusapan ng good work, merong mukhang good work at merong totoong good work. Truly good and only looking good. Apparent good. Okay. May mga good works na tunay na good at may mga good works na mukha lang good. So paano natin masasabi na good works is apparently good muna? Mukhang good works. If it is commanded by God, but done in a manner not truly converted as a person, walang changed heart. So, ibig sabihin, pwedeng gumawa ng good, sabihin, commanded by God. Pero done by a hypocrite, hindi pa rin siya good work. So halimbawa, yung bang pagpunta every Lord's Day, is it good? Okay, mamaya makikita natin na ang pamantayan is because anong command siya? It's based on the fourth command. Therefore, it is God's good will and it is wise for us to follow. Pero lahat ba na nagpupunta ng Lord's Day, qualified na gumagawa ng good works? Hindi. Kasi kung hypocrite ka, kahit na nandito ka every Lord's Day, hindi pa rin good yun. Next. Ito yung pinaka-simple.
Commanded by men. Okay. So, apparent good lang siya. One, kung commanded by God, pero done in a manner that is not a true believer, not converted, not truly regenerate, then it is still apparent good. At the same time, kapag ka yung command itself is only commanded by men, magbigay po kayo sa akin ng command by men only na ginagawa ng maraming tao hanggang ngayon, ng mga mananampalataya. Ha? Hindi, good yun eh. Civil law yun. Tama naman yun. Teka. Dapat, okay. Baka ma-misinterpret nyo, pero dapat naman talaga dumadalo sa gawain. Pero, yung pagpunta sa mga gawain labas ng Lord's Day, yun na lang muna. Yun ba ay masasabi natin na yun ba ay good in the sense na dapat nating sundin without any condition? O sabihin, lahat. Basta pag sinabi ni Pastor, Monday may Bible study, Tuesday may prayer meeting, Wednesday merong, ano gusto nyo? Ha? Don't watch. Ba, dami niyong gawain ha. Thursday, prayer meeting ulit. Friday, I don't know na. Ha? Visitation, tama. Ang pahinga lang, Sabado. Kasi maglalaba. Hindi matutuyuan ng damit. Okay. Linggo, Lord's Day. So, pag tinasan niyo po doon, lalabas, dapat lahat gawin yon. However, and good work yon. And most of us, and yun po yung point ni Pastor Roland kahapon, most of us think, araw-araw naman akong nananambahan sa Diyos. Tama? Ano naman kung hindi ako umattend ng Lord's Day? Yun po ang malaking problema. Doon po tayo nagkukulang. Commanded by God ba siya o commanded by men? Yung pagpunta niyo po ng Monday to Friday are all commandments by men. Dictated to you by some, I don't know, whatever, expediency. Pero, voluntary po yung pagsunod noon, tama? Kung meron kang pasok, alam nga naman makakapunta ka. Hindi, ang sabi ng G12, di ba? Dapat pupunta ka, di ba? Hindi pwede. Uunahin mo ang Diyos. Hindi mo uunahin yung sarili mo. Actually, ang problema no, inuna mo yung G12 leader mo, hindi yung Diyos lalabas. So, yun po. So, just to differentiate lang, although I don't know if it works sa mga isipan natin, pero at some point, ang kailangan lang natin makita, may commandment by God and may commandment by men. And it is only apparent good. Even if we fully subscribe to it, sinunod natin lahat, pagdating natin kay San Pedro, sasabihin mo, ang dami kong don't watch na pinuntahan na. Hindi pa rin ako pwedeng pumasok dito. So, sasabihin siya, sino ba nagsabi pupunta sa don't watch? Di ba? Hindi naman sinabi sa'yo ni Kristo yan. So, pwedeng ganon. So, lalabas, commanded by men are always apparent good. So, if that's the case, what then is truly good? There are 4 things, actually, nasasabihin natin ngayon, pero 3 things lang yung galing kay Ursinos. Hindi dahil sa kulang si Ursinos because hindi na lang niya in-emphasize. Pero sabi ni Turitin, 4. Unahin natin is yung 3. For a good work to be truly good is number 1, it must be from true faith. Ibig sabihin, hindi pwedeng unconverted ka. Kung unconverted ka, lahat yon apparent good pa rin. So, Pastor, yung lahat ng ginawa ko prior to conversion, walang puntos. Actually, kahit after conversion, wala pa rin puntos. Ang sinasabi lang natin, hindi natin siya pwedeng sabihin good work. Kailangan, after your conversion, then it becomes considered as truly good. Okay? So sabi ko po sa inyo, I was converted late in the game, in my life. Hindi po ako magpapastor eh. Ayaw ko actually. Hanggang ngayon nga eh. Hindi, joke lang. Ayaw ko eh. So, after kong ma-convert, yun ang una kong hinarap. Yung pagpapastor. Okay. So, ibig sabihin, yung calling and everything falls to the command na, okay, I should be able to know my gifts and everything. So, alright. So, nung naisip ko yon, yung ibig sabihin, yung lahat, kapatid, praise and worship leader po ako.
Bible study teacher po ako. Nagli-lead po ako ng Dawn Watch. Nakadalo na rin po ako ng visitation. Ano po bang gusto nyo pa? Listahan na, listahan na. Lahat po yan nagawa ko. And more. Okay? And more. Member po ako ng council eh. Maten po ako ng Lay Leaders Institute. Ako po ay pastor. Ano ba yung institute ng pang-pastor? May isa pa yun. Sa pang-institute, dinaluhan ko rin yun. Okay? Kahit ano pang instituto yan, dinaluhan ko na rin yan. Kalimutan ko. Lahi ko, hindi. Lahi ko nga isa. Pag pastor ka na, may isa pang, meron ka pang dadala. Anyway, ministerial. Dinaluhan ko rin yan. Okay? So, napuntahan ko yan. So, akala ko lahat yun. Pero, big sabihin, hindi yun counted as good work. Hindi kapatid. Wala yun eh. Hindi ka pa converted. So, you must be converted first. Then, it becomes the good that we are looking for. Next, it must be done from the law of God. In short, it must be morally good. Moral siya dapat. So, mamaya natin pag-uusapan yung 10 Commandments pag may oras pa tayo, pero malamang naman. Baka, big sabihin, next week yung prayer. Pero, basta, by God's will. Law of God, ibig sabihin moral. Ibig sabihin, if it's going to be counted as good work, assuming that you are truly a believer and you've been converted already, then everything then on, yung pagpunta mo every Lord's Day, yung pag-submit mo sa authority sa mga magulang mo, yung pagmamahal mo sa mga anak mo, sa asawa mo, that becomes, yung pagmamahal sa asawa, saan po yun, anong command po siya sa 10 Commandments? Loving your husband and wife. Basta hindi ko alam. Counted ba yun? Counted yun, fourth yun eh. Fifth yun. Fifth, honoring your parents, meaning honoring those who are related to you. Okay. So, fifth. So, yun lahat ng yun. So, kapag yun ay nagagawa na natin, then that's considered a good work. Next. It must be done for the glory of God. Meaning, it must be motivated not to please men, but to please Coram Deo, the only audience, the audience of one. Yung pagsunod po natin ay hindi nakasalalay kung may nakatingin sa atin. Saan po natin yon nabasa? Mababasa natin sa Ephesians 6 yon. Anong sitwasyon? Ang sabi, kung ikaw ay isang good worker, you obey your master, not in the sight of men, but in the sight of God. Okay. So, hindi ka lang gagawa o hindi ka lang pabibo-bibo pagka nandyan boss mo. Kundi gagawin mo yung nakatakdang trabaho, merong man nakatingin o wala. And that's a basic principle of doing it for the glory of God. Pag sinabi natin nang we're doing it for the glory of God, it cannot be self-centered or self-love or out of the fear of men. Nabasa natin kanina sa Belgic Confession. Ano ibig sabihin nun? Na kapag tayo'y sumusunod, ang tinatry lang nating ma-please ay masabi natin na napiplease natin ang Diyos. Pastor, may kilala ako. Okay? Lahat ng ginagawa, to God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. Kakanta pa siya ng, how can I say thanks? Alam niyo po yun? For the things you have done for me. Alam niyo po yun? Alam ng mga kababaihan. Kasi team song po ng nanay ko yun. Things so undeserved. Hindi niyo alam. To God be the glory. To God be... Anyway. So, lahat na lang, to God be the glory. Pero ang question is, to God be the glory ba if you're doing it for the performance in front of men? Kaya po, the biggest problem po nung lumalaki ako, kasi mangangawit po ako eh. Hindi po nangangawit, mang-aawit. Hindi nangangawit, mang-aawit. Okay. Kapag meron pong special number, naghahanda po ako niyan. Hindi ako pwedeng hindi. Ano kayo? Papahuli ba ako sa pagandahan? Hindi pwede.
Kaya nga po ako, pagka birthday ko, pinapabasbas ko po yung damit ko. Kasi pag binasbasan daw po, pwede rin sa swerte, hindi, tumatagal. Tumatagal. Hindi nasisira. Okay, so magdadamit ka na maganda, tama? Magpa-practice ka, and sometimes in my mind, it gets confused. Am I doing this to please God or to please men? Tama po ba? Because the performance of the duty is in front of men. Kaya nga po, I do not subscribe na dapat po tayo ay may choir sa harapan. I'd rather have the choir as the congregation because the congregation faces the pulpit in order for them to sing and respond to God's word by themselves, di ba? So yun po yung pag-awit. So in front of God, coram Deo. Coram Deo, sa harapan ng Diyos. Yun po yung kung bakit natin siya ginagawa. And good works cannot be motivated by fear. It cannot be motivated by, halimbawa, sabihin ni Pastor Olan, pag na-late po kayo next Lord's Day, hindi po kayo makakakain ng goto ni Pastor Romy. Pwede niyang gawin yon. Bawal. Okay? Abad, next week kan, ang daming nagpunta kasi masarap yung goto ni Pastor Romy. Alam niyo po ba, dinner ko kahapon po yon kasi nagluto po siya. Pinang-agahan ko pa yung kaninang umaga. Kaya po active ako eh. Kasi nasa tiyan ko pa rin po yung lugaw. Kasi yung lugaw may chicken, at merong goto po kasi siya. Meron siyang yung tuwalya, yung putol-putol. The best. So, yun po ba? So, lalabas, hindi po yun ang motivation. It cannot be done for the performance of men. Hindi nyo po siya gagawin para ma-please ang ibang tao, kundi ito'y ginagawa nyo sa harapan ng Diyos. That is what it means to glorify God. And lastly, so tapos na po tayo kay Ursinos, ang pang-apat po dyan is it must be internalized. It is not formalism. Not. Sabi ni Ursinos, tatlo. It must be from faith, it must be from the law of, it must be guided by the law of God, it must be for the glory of God. But sabi ni Turretin, which is a later Italian theologian, we have to put in also, it must be internalized, meaning, it cannot be just for outward conformity. Ano ibig sabihin? Pag nag-interview, ang pinaka biggest temptation is, so bakit mo gusto maging member sa church? Pastor, ano ba naman gagawin ko? Yung asawa ko po member na, alam nga naman magpaiwan pa ako. That would mean that we do not understand why we're doing something. Because it means na you're doing it for external conformity. Tama po ba? Ginagawa mo lang siya para ma-please mo yung iba at para masabi na meron kang outward formal. Di ba? Meron kang, okay, basta nagawa ko siya formally. So, even if we do it, the membership class as officialist o member ka na, and that if that is really just the goal, then you haven't really done this. So, ibig sabihin, kung true believer ka nga talaga, and then it's moral naman na you become a member, you're saying na you've done it before God, but at the end of the day, it's fake. God knows the hearts of men. Hindi mo siya pwedeng pikein. So, it must be done this way. Okay. Ano po ang pang-apat? Internalize, not formalism. Yung outward conformity. Kanina. Tagalog kasi yung ginawa nila kanina sa Imos. Tagalog yung service. So first time ko ulit nakaupo na Tagalog eh. So natatawa ako doon sa idea. Sabi ko, linggo ba ng wika? Kasi baka lahat sila, hirap na hirap siya. Yung elder, hirap siya mag-Tagalog. Up to a point na nagbabasa siya ng talata, mali yung talatang nabasa niya. Tapos, so mali. Yung mga congregants naman, parang nisip ko, okay. So sige, alam mo, siguro, ang kagandahan naman is pagkatapos ng service, tumayo yung elder, sabi niya, kapatid, baka hindi niyo po napansin, mali po yung talata na binasa ko. Kasi ito po dapat. And doon mo makikita, kung hindi napansin ng congregation, ano ibig sabihin?
They were not paying attention. So the elder paid attention. Malamang meron nagsabi. Pero that would be a judgment against the congregation. If natapos yung service na sinabi na, ano naman, hindi ka namin napansin Mali yung talata. Okay? Because hindi kayo nakikinig. Okay. So yun po yung formalism. The death of the church is actually either formalism. Ako personally, pag namatay ang church by formalism, that would be the saddest day. They're doing it just because nakaugalian nila. Meron po akong giting na gitil hanggang ngayon na naririnig ko pa rin. Yung pinanganak akong unida, mamamatay ako. Sa Katoliko, ganun din po kasi yun Ang sabi ng Katoliko, sagrado ako. Sasabihin niya, pinanganak akong Katoliko, mamamatay na akong Katoliko. Nakakainis lang na maisip mo, yung unida, yun din ang sinasabi. Pinanganak na unida, mamamatay na unida. Ano naman yan? Walang pagkakaiba. So, mali po yun. Because that would be formalism. You're just simply there because pinanganak ka na doon, tumaki ka na doon, mamamatay ka na doon. Okay? Even if hindi mo napansin, mali pala yung talatang binasa. Okay. So, hindi ko alam kung paano tayo matatapos. Pero tatapusin natin hanggang sa kaya matapos. Okay. Okay. So, ito na nga siya. Okay? Pero meron pa dito. Meron pa ito. Pwede ko na muna pong burahin ito. Kasi may sisingit po ako Okay. And one thing that we have to understand, which is truly reform in understanding, even if we are now able to do good works, and assuming na nagagawa na nga natin yung truly good, there are still things na caveat, meaning meron pa ring limitation. Because there are perfect and imperfect work. So in short, even if let's say it's done in true faith, it must be commanded by God, it must be for the glory of God, yung perfected good works is only possible by angel, prior to the fall of man, and after in eternal life. In short, all our work as regenerate believers will still be imperfect. Ibig sabihin, because sin remains, sanctification is progressing in holiness, it is not achieving perfection. One of the reasons kung bakit din po ako nahimasmasan dun sa dati nating pananampalataya ay naniniwala po kasi ang mga Methodista na you can be perfected in your sanctification. Sabi nila, perfected through love. Ibig sabihin, at some given point, pwede kang maging perfecto sa buhay mo, even if for a while. Ang issue po is Romans 7 and how you interpret it, whether it is really Paul, he is talking about himself, or a life of an unbeliever or a believer. We have to subscribe to the understanding as Reformed Christians that perfection cannot be found, even as a regenerate Christian, on this side of heaven. Hindi tayo pwedeng maging perfect at never tayo magiging perfect. Not even as we are being sanctified now. Kailan lang magiging perfected? Kapag po namatay na tayo. So, Pastor, ibig sabihin, kapag namatay ako ngayon, pagdating ko sa langit, I'll be glorified and I'll be truly holy. Ang sagot ko is, if you are a regenerate believer, progressing in holiness, sure ako na kapag namatay ka ngayon dito sa lupa, papasok ka ng langit, temporarily, ibig sabihin, and if you go to the eternal heavens and earth, you are perfected, you are holy. You are no longer a sinner. Pero until now that you are here on earth, you will remain simultaneously saint and sinner. Hindi po mawawala po yun. That's also the reason kung bakit may church discipline. That's the reason why kailangan pa rin natin magsama-sama sa church. And meron pong repentance and meron pong reconciliation kasi sooner than later,
maglalabasan at maglalabasan po ang mga baho natin at doon po matitiyak na natin talaga kung the true Church of Christ exists in the place. Hindi po sa pagiging nega o pessimist, pero wala pong true church na hindi pinasok ng malalaking skandalo ng kasalanan. Mangyayari po talaga yan. Okay? Either may magfo-fall na apparently leader pero meron palang kabalasugan na ginagawa. Okay? Or merong mga members na nandyan pero puro chismisan pala ang pinaggagawa, yung ganon. Tapos sinusumbong yung mga member, alam mo yon, nagsosow ng discord, that will happen. Ang point nga is, wag po tayo magulat. Hello, makakasalanan pa rin po tayo kahit po tayo ay nagpo-progress sa holiness. So kung masyado kang idealist, hindi po pwede ang church ay atin. Kasi this is never going to be a perfected place. Okay? We have to be real. People at some point are inconsistent. People at some point will be disappointing. That would be the state. And that needs to be emphasized pagdating sa good works. Okay? So kahit na pastor, kahit elder, kahit deacon, kahit sino, walang sasantuhin. One of the greatest comfort ko po nung nag-aaral po ako about assurance is natutunan ko po na si Peter po nga pala ay nahulog sa kasalanan. Tama po ba? And ang kagandahan po lamang kay Peter, the entire time that he was being tried by the devil, which he fell afterwards, Christ was continually praying for him. Ibig sabihin, the strength for us to do good works does not rely on us. It relies solely in our understanding that we will always be dependent on prayer. So, itutuloy ko sa prayer yon, pero kasi 3:19 na. And feeling ko marami po kayong tanong. Pero kung wala kayong tanong, itutuloy ko sa ano ibig sabihin ng kautusan at ano yung panalangin. Pero kung may tanong po, pwede po, wag muna nating, feeling ko ang dami ko nang sinabi. Okay, so baka may tanong po kayo. Sige po. Pwede po na muna tayo magtanong para hindi po tayo, para mainom ko po yung kape. Oh, malamig na. Sige po, tanong po. Thank you po. Wala po kayong tanong? Ibig sabihin, alam niyo na po lahat yun? Napagod lang pala ako dun. Ay, di napakaganda. Napakaganda. Kaya hindi na magtatanong. Eh, hindi itutuloy ko na. Pag walang nagtanong. May mic po ba kayo para marinig? Sige po. Bago tayo mag-iwan na tayo. Wala. Hindi yun good work. Apparent good lang po yun. Ano po talata? Ah. Sige po. Need to
10, meron ako isang Roman centurion who was a Gentile, his name is Cornelius. Tama. And then nung siya nilapitan ng isang angel coming from God, sabi ng angel dito, sabi na po, nakita yung angel. Chapter 10, sabi dito, about the ninth hour of the day, he saw clearly in vision, an angel of God come in and say to him, Cornelius, and he stared at him in terror and said, what is it, Lord? And he said to him, your prayers and your alms have ascended as a memorial before God. Okay. And now send men to Joppa and bring one Simon who is called Peter. He is lodging with He is lodging with one Simon, a tanner, whose house is by the sea. Okay. And when the angel spoke to him and departed, he called two of his servants, who was a devout soldier from among those who attended him, and having related everything to them, he sent them to Joppa. Pagdating doon sa verses 31, pababa, sabi ko, ito na yun, encounter na sila si Peter. Ngayon, sabi niya, 4 days ago, verse 34, sabi natin, and Cornelius said, 4 days ago, about this hour, I was praying in my house at the ninth hour, and behold, the man stood before me in bright clothing, and said, Cornelius, your prayer has been heard, and your alms have been remembered before God. Yes. Ulit. At with Peter, after the message, na may didinig. Paano po yung bakong nalunong na? Balikan ito. Bali, ito pong encounter ni Peter and Cornelius sa chapter 10 is pivotal po dun sa paglabas ng Ebanghelyo sa mga hentil. Ibig sabihin, all along, kaya po yung binigay na vision kay Peter is clean and unclean. Tama po ba? Clean and unclean. And in clean and unclean is a declaration of God that whatever He made clean is no longer unclean. And the Jews, because of their dietary laws, the ceremonial laws dictates that they cannot dine with with Gentiles who are unclean. So that is why, nung time na nagkakaroon na ng evangelism, meaning nagkakaroon na ng paglabas ng Ebanghelyo outside of Jerusalem and outside of the Jewish people, ito yung signal. Cornelius, while he is not yet considered, and ito yung una, na member of the church. Kasi wala pang church na would mean na yung how we understand it. But he has always been a godly Gentile. So tatlo po ang kategory sa Jew, sa noong nakaraan na yan. Jew, practicing, o yung Jew, yung proselyte, mga Hudyo, mga Hentil na na naging Hudyo, nag-convert, pero merong yung mga nasa labas ng court, ano pa rin sila, God-fearing sila, Gentile pa rin sila, pero they've never yet transitioned to being a Jew. So that is why, most nung mga converts, pag tinignan mo, coming out from the Jerusalem and Jewish people, nasa proselyte and yung mga godly Gentiles. So yung tinatawag na God-fearing Gentiles. And that is why, ang tanong is, converted ba sila o hindi? Ang sagot ko is, converted na sila. Actually, regenerate sila prior, and then converted na sila upon hearing the good news of Christ's crucifixion and His resurrection. That is why, pag tinignan mo dito, pinapakinggan na yung mga panalangin niya. And afterwards, napasama na sila sa church. So, pastor, ibig sabihin, hindi pa sila baptized nito. Actually, afterwards, saka sila na binaptize. So, yung conversion first, then baptism. Which always the case kapag pagka adult believer. And isingit ko lang, yung household ni Cornelius, binaptize po yan. Kasama po yung mga bata. Anyway, so, ganun po siya karaniwan. So, kaya mapapansin niyo po, 34, Gentiles hear the good news. So, hindi ibig sabihin na noon lang nila narinig yung good news. They know about the good news. It's just that, of course, they haven't been formally entering the membership of the church. So, consider na sila ng mga converted. It's just that, of course, hindi pa sila formally member ng church. Okay, so yung prayer is there. Yun ba yung tanong? Tama po, kaya po tinugon ng Lord. Kaya naririnig na sila ng Panginoon. Wala siyang alam sa Hindi pwede. Dahil sa good news. Oh, hindi. Parang kasi doon ang mag-interpretation nila. Bakit ito?
Oo, lalabas. Bakit ito? Hindi. Kaya nga, historically speaking, nagta-transition na nito. Actually, Acts 10 is the transition. Pag after nito, 11, yun na, Antioquia na eh. Tama? Tama. Antioch na, sunod-sunod na po yung puro mga provinces na po ng Gentile yan. Okay, very textual po yun. Wala po ba magtatanong ng, naiintindihan niyo po ba yung lahat ng pinagsasabi ko po kanina? Konti o... Pastor Conte. Ako konti lang po talaga. Kasi kahit sa evangelicals pa ako, ganito na lagi naririnig ko kasi. Yung meron inherent good sa tao. Tapos, pagkatapos, kapag ikay gumagawa ng evil, nananaig lang yung kasalanan. Parang gano'n, di ba? Natatalo ka ng demonyo na. Siguro sa karamihan, gano'n pa rin yung understanding nila about sa good at saka sa bad thing na nagagawa na. Pero ngayon, at least lumilinaw na wala talagang inherent good sa tao. Talagang... Opo. So, halimbawa po, tanong, nung hindi pa ako converted, sino yung gumagawa ng kasalanan at ng mga bagay na mali? Well, ikaw yun. Ikaw. Okay. Pastor, nung na-convert na ako, tama? Ibig sabihin ba, yung lahat ng mga mabubuti kong gawa, akong gumagawa, yung lahat ng mga kasalanan at mali kong ginagawa, yung demonyo ang gumagawa sa akin? Ang sagot po, hindi po. Ang nangyayari po ay ganito. Nung ikay mananampalataya na, yung lahat ng nagagawa mong mabuti, actually, in the strictest sense, nanggagaling po kay Kristo yon at saka sa Espiritu Santo. Si Kristo po ba ay tao o Diyos na totoo? Tao at Diyos. So yung kanyang angking pagkatao, yun po yung nagpapalakas sa atin at nakakagawa para sa atin ng lahat ng mga mabubuti. So nung naman napalataya po tayo kay Kristo, nakipagkaisa po tayo sa Espiritu Santo at siya na nasa langit kasama po natin. Yun yung union with Christ. So therefore, nung ako po ay gumagawa na ng mabuti, yung aking pagkatao ang gumagawa. Oo, pero yung lahat ng pinanggagalingan ng mabuting gawa ay galing sa Diyos. So gumagawa ako ng mabuti. Pastor, paano pag nagkasala ako? Sinong gumawa? Yung Espiritu o si Kristo o ako? Ikaw. Pastor, paano pa rin nangyayari yon? Kasi nga, kahit na, merong namamahay sa'yo na Espiritu Santo, may kabanalan, at si Kristo ay kaisa mo sa pananampalataya, nananatili ka pa rin sa lupang katawan. Itong katawang ito. At dahil nasanay ka sa gawa ng kasalanan, malingit ka lang. Okay? Konting kibit ba? Meron ka lang konting trigger, magkakasala ka na. Biyaya na lang nga ng Diyos na nandito ka pa, na hindi ka pa nagkakaroon ng malaking consequence sa kasalanan mo. Kasi hindi ka pa nga marunong mag-progress sa sanctification, hindi ka marunong mag-mortify. Pero kung kahit man meron o wala noon, still, mananatili na kapag ikaw ay nagkasala, kasalanan mo yon. Pastor, anong pagkakaiba nun nung ako hindi mananampalataya? Malaki. Nung nagkasala ka na mananampalataya ka na, tama? Sino dito ang hindi nagkakasala? Kasi kasalanan yon, pagsisinungaling, pag sinabi mo hindi ka nagkakasala. So lalabas, nagkasala ka kunyari, pagsisinungaling. Ang pagkakaiba mo nung hindi ka pa mananampalataya, marunong ka ng humingi ng tawad. Which is, Pastor, hindi ako humingi ng tawad. Ina-assume ko lang pala yon. Pero kung ikaw ay tunay na mananampalataya, repentance becomes something that is available to you. So halimbawa, nagkasala ako, anuman XYZ yun. Lord, sorry po, nagkasala po ako, nakita ko po yon, nagawa ko, akong gumawa, alam kong tama yung sinabi mo sa salita, pero violate ko pa din, hindi ko ginawa yung tama. Lord, sorry. So, ano ang mangyayari? Babalik ka ba sa dating gawin na hindi ka mananampalataya na? Na parang dating makasalanan ka, tapos naging mabanal-banal ka, tapos dahil nagkasala ka, naging makasalanan ka na naman, tama?
Tapos, nagkonti-konting effort, no, galaw-galaw ng konti, oy, naging banal na naman, ganun po ba? Hindi yun mangyayari. Either lumipat ka na. So, pag nakatawid ka na, ang pinaka mabisa na lang na mangyayari is kapag nagkasala ka, magre-repent ka, mare-restore ka agad sa relasyon mo sa Diyos. Agad. So, pastor, basta maghingi lang ako ng tawad, okay na? I know it sounds like that. Okay? It sounds like that. Pero, it only sounds like that kasi habitual yung sin mo. Pero pag inisip mo kasi, walang kasalanang napatay nang hindi nagsimula na nagpapaulit-ulit lang. At the end of the day, kung habitual yan, sinasabi ko sa iyo ngayon, pag-aralan mo kung paano mo yan mapapatay. Para pagdating ng panahon na kailangan at pumasok ulit yan sa utak mo, na gagawin mo, magkakaroon ka na ng kakayanan na pigilan ito at hindi mo siya gagawin. And that's where it starts. Habitual sin are stopped by its tracks the moment na alam mo na kailangan mo itong patayin. Yun po yung pinaka-main task of mortification. Makilala mo at malaman mo na kapag ikay madaling mahulog sa kasalanan na ito, marunong ka nang gawin kung ano yung dapat na gawin. And ano ang pinaka-dalawa lang? You watch and you pray. Alamin mo kung kailan ka lagi nagkakasala, alamin mo kung ano yung mga kasalanan na lagi nagtitrigger sa'yo, lagi kang mananalangin na iwas ka ng Diyos sa mga bagay na yon hanggang sa kayang-kaya mo nang makatawid sa lahat ng mga bagay na yon. Pastor, sa tagal ng panahon, alam niyo po yung meme, Day 1, hindi po ako uminom ng alak. Day 2, hindi po ako uminom ng alak. Day 1, hindi po ako uminom ng alak. Wala lang, bumabalik at bumabalik lang. Pero ano po ang nangyari? Nagde-day 2 na, nagde-day 3 na, nagde-day 4 na. At bumabalik man, pero never po nagde-day 1 yon. Nagpro-progress po ang tawag doon eh. Hindi lang nga po halata. Kasi mukha pa rin po kayo makasalanan, tama po ba? Hindi. So, nagpro-progress po yon. Ang aim po sa habitual sin is makita mo kung kailan at kapag ka nagkasala ka ulit, matututo kang humingi ng tawad at i-acknowledge ang kabutihan ng Diyos at manunumbalik ka kagad-kagad. Ang di mananampalataya, kahit magkasala, hindi nakakapanumbalik sa Diyos. Okay, yun po yung pribileyo ng pagiging mananampalataya. Oo. Opo. Marami ang concern ng lahat ay kung ano tatanong sa Saan? So, ang ating topic ay sanctification. Alam natin sa lahat, concerned sila na ito pong bagay na ito yung nauunawaan ko. Kasi panigurado, isa ito sa magiging susi kung paano mo naunawaan ang kaligtasan. Correct. And then, ito yung mga bagay na dapat lumalaman. Correct. Bilang isang bahagi ng church na ito, ang problema na dala ko sa interview. So, in simplest term, pwede ko natin define sa kanila yung sanctification. 2 to 3 sentences siguro po sa pinakamadali. Sanctification means to progress in holiness. That's it. To progress in holiness. To progress in holiness. Meaning, ang Tagalog po ng progress ay, kayo mag-Tagalog. Ha? Pero pwede kang lumago nang hindi ka nagpo-progress eh. Ang progress kasi is, progress is parang hagdanan. Hindi rin, pwede ka nagpapatuloy pero flat. Ang progress is ganyan. Yan ang progress. Progress. To progress in holiness. Yun po ang salita. Key term is to progress. Hindi po pwedeng hindi. To progress. Kailangan po nagpo-progress. At 4 po yung dahilan kung bakit natin ginagawa pa rin yung mabuting paggawa. To give thanks, to praise, to be assured, and to be effective witness of the faith. Okay? 4 ang dahilan. 4 ang definition ng good works. It must be through faith, it must be from the law of God, it must be for the glory of God, at it must be internalized. So, yun po. And yun po. Sino po nagtatanong?
pwede ba natin i-expound yung when it comes to spiritual activities tulad ng Lord's Day, visitation, yung gap between ginagawa ko to, mga to, through either conviction, tapos ibang tao ginagawa through convenience. Paano natin i-examine yung sarili natin na we're doing this out of conviction or out of convenience na lang? Yung pagpunta sa Lord's Day. Yung paggawa ng Any. activities na adhere na according to scripture, hindi yung commanded by God. Okay. Nag-drift na ba tayo for convenience na lang? Or, because di ba, once repeated mo yung isang bagay araw-araw, nagiging routine na lang. So as believers, paano tayo hindi mag-drift away toward na convenience na lang lahat ng mga to? Kahit yung Lord's Sacrament. Correct. Okay. So in all practicalistic sense, the difference between a person following God's law out of fear and because it's a command that needs to be done, boring, ano pa yung isa? Routine, tama? The mark that separates a believer from the rest of the pack is the quality or the virtue of joy. It's joy. Kaya alam mo kung sino ang mananampalataya is kapag meron silang joy doon sa ginagawa nila. So, pakibasa po sa Lord's Day 33 and perhaps we can end with this. And it's a good ending. Lord's Day 33, question 90. Ano ibig sabihin na converted ka? Okay? What is it to the coming of to life of the new self? Coming to life of the new self meant na hindi ka na yung dati, ikay converted na faith and repentance. Tanong, ako po magbabasa, what is the coming to life of the new self? Sagot po, tayo pong lahat. It is and to delight. Okay, Pastor. May time ba na nagpunta ka ng Lord's Day na hindi ka masaya? Yun yung valid na question, tama? Routinary lang. Actually, may mga panahon nung hindi pa ako converted na hindi pa talaga ako masaya mag-Lord's Day. Never. Actually, for me, the law is burdensome. Narinig niyo na ba yung burdensome? Sino nagsasabi nun? Si John yun eh. Sinusunod ko yung utos mo ay hindi pabigat para sa akin. Nung nabasa ko yon, sabi ko, John, pabigat siya sa akin. so kaya mahalaga yung salita ng Diyos kasi that leads to self-examination. So is there something lacking? And I realize what's lacking is true conversion. We're not yet converted. And kapag tinanong mo ko, Pastor, may solusyon ba para mawala sa akin yung burdensome? Pastor, dadating ba yung church na lahat pupunta ng Lord's Day masaya? Saya sila. Talagang energized na mga nagkape. Okay? Hindi mo na kailangan sabihan. Hindi dadating. Pero alam mo na may mga members na kapag sila na-convert, alam mong nandyan. Alam mong nandyan. At alam mo kung sino yung nandyan, dalawa lang kasi yan eh. Kapag lalaki siya at siya isang man of the household, he leads his family well, and eventually he will be a leader of the church, and eventually he will be an office bearer. And that's the key. That's the reason why nagtatrive ang church. Hindi lang dahil sa merong membership. The very reason ba't nagtatrive ang church because may converted men in the ministry. Tatandaan niyo po lagi yun. Mamamatay lang ang church pag wala ng converted men in the ministry. Kasi pag namatay na sila at nawala na sila, hindi na ulit magre-restart ang church. Alam niyo ba, napakahirap mag-start ng church. Mahirap mag-start ng church. Pinakamahirap sa lahat. Mas mahirap pa sa negosyo. Okay? Kasi ang daming mga momentum, ang daming mga issues, and bogged down siya by a lot of things. And Satan, of course, does not rest his laurels by saying, oh, basta tapos na ako dito. Hindi, tuloy-tuloy. Okay? But since meron mga converted men in the ministry, magtutuloy-tuloy ang church.
And those men in ministry, while they are suffering, the mark that makes them separate from hirelings. Alam niyo po yung hireling? Mga hireling. Sinabi ni Jesus yun eh. Ano may hireling sa Tagalog? Oo, bayaran? Upahan, oo. Oo, hireling, upahan lang. Parang pinagbantay mo dyan, pero hindi naman para talagang mangalaga ng tupa, kundi kapag ka meron ng pag meron ng aso, sila ang unang tatakbo. Tama po ba? Mga upahan. Tama, mga upahan. Because those are not what Christ gave you. They were not who Christ was given. Hindi galing kay Kristo yung mga yon. Kasi magpapakamatay yung mga tunay na mga pastor para lang sa kanyang iglesia. At sila ay mamamarked that in the midst of their suffering, there is joy. J-O-Y. Ano ibig sabihin ng J? Jesus. Anong sabihin ng O? Others. Anong ibig sabihin ng Y? You. O, tinyo eh. Ebangheliko talaga kayo eh. Oh, so, yung joy. Hindi yung joy. Hindi J-O-Y down in my heart. J-O-Y meaning, Paul, when he was already even in the prison, even in the midst of trouble, he never said na, sana tumigil na lang ako. No, he said na, I will continue because there is joy in this. They wholeheartedly, they are joyful when they're doing these things. So, yun yung separation. Pastor, hindi ko pa alam eh. Hindi ko sure. Okay. Happy Lord's Day. Yun naman sasabi ko po. See you again next Lord's Day. And I trust that the Holy Spirit will continue to encourage us and will continue to empower us. Because yung joy, hindi po nanggagaling sa pastor nyo yan. Yan ay nanggagaling sa Espiritu Santo. Okay? Question po. Sige po. Sige po, Joy. yung sample na meron tayong joy to attend Lord's Day. In all practicality sense, pwede kang mag-absent sa opisina, pero never mo i-consider na mag-absent sa church. Ang pag-absent po sa opisina ay SOP po. Tama po ba? Matagal na po ako nagtatrabaho. Marami pong nagsisick leave. Hindi naman po sick leave po yan. Yan po ay scheduled leave. Okay? It breaks my heart as a pastor kung nakaschedule yung leave mo sa Lord's Day. Kasi pinlano mo ahead. So in short, those are the ways and means kung bakit po alam mo na hindi priority yung Lord's Day. Kasi in-schedule mo na wala ka doon. Kasi sick leave ka. Okay? So, in all practicality sense, yun po yun. Ang piety po ng Reformed Christians has always been about the Lord's Day. Happy Lord's Day. Tanggalin mo yung Lord's Day, walang personal piety. Ang fountainhead of the piety of a Reformed believer is yung joy, yung love, yung fellowship, yung hearing of God's Word, the Spirit, the communion of the believers that happens every Lord's Day. Unless we see that, hindi pa natin yon may embrace, hindi natin makikita yung reason bakit kailangan nagpunta. Pwede ka nagpupunta dito dahil of necessity, hindi ka naman namin sasabihin na bawal ka nang umattend. Umattend ka pa din. Okay? It's just that you know that it is convenience, not because of conviction. Tama po ba? parang hindi yun ang sagot. Ano po ang hinahanap pong sagot? Paano ba nalaman na isang mananampalataya na talagang May joy. masaya siya o excited siya na umatag ng Lord's Day? Ano yung quality? Ano tawag ba doon? Natawa. Opo, pero... Tatandaan. Opo, nandito po kayo. Hindi na sabihin,
bukas ay Sunday, ngayon ay Sabado. Kumbaga, paano malalaman na excited na excited? Kumbaga, Okay. Okay, tanong lang po, pinaghahandaan niyo po ba yung pagpunta niyo ng Lord's Day? naman, Namamalansya na po ba kayo ng damit niyo na susuotin? Okay. Nagluluto na po ba kayo at naglalaba po kayo ng Sabado at hindi kailangan linggo maglaba? Monday po ako naglalaro. Okay. So yun po yung mga signs. Ang hirap po kasing sabihin yung mga particulars, pero in a practical sense, yun po ang mga to the positive. To the negative kasi is, hindi mo siya ipagpapaliban. Yun po yung punto ko kanina. Pastor, may concern lang. Kasi, di ba, sabi ko nga, nasa pagkakasala pa tayo. Tapos, maraming mag-asawa, kahit naman naman na Sunday, ang daming problema, nag-away yung mag-asawa. Sabi ng asawa, hindi ako sisimba. Paano yung attitude, Pastor? Sisimba ako doon, tapos galit ako sa Makakilala ko. parang gano'n. Ay, wala akong ano lang yun, hindi may ganun talagang pangyari kung kailan Sunday, paano yung attitude, worship, sasabaw ka ba? That, joy, kasi hindi joy yung Lahat naman po tayo ay merong magiging challenges sa pagpunta ng Lord's Day. Ang mark lang po na alam mong nagmamature na yung tao sa pagpunta niya ng Lord's Day is yung lahat ng preparatory work para lang po yung Lord's Day ay maayos. Gagawin po niya. Monday pa lang. Maglaban na po kayo. Okay? Tapos, yung pong relationship yung mag-asawa, kasi po, in all practicality sense, hindi po kayo equally yoked. Kaya po kayo ganyan. Honestly, kaya po may pag-aaway patungkol sa mga gawaing pang-Kristyano ang mag-asawa, hindi dahil sa because pinanganak kayo sa church, whatever, parehas naman kayong professing believer. Hindi po. Hindi kayo equally yoked. Kaya kayo ganyan. Magkaiba kayo ng pananampalataya. Magkaiba. And that is why, hindi po pwedeng naglo-Lord's Day kayo nang hindi kayo nagpa-family worship. Kasi yung worship nyo begins at home. Yung discipline po na ginagamit to anticipate the Lord's Day is the family worship. If there is no worship happening in the family, as a family at home, private worship nila, wala pong magiging excitement, joy, wala pong, alam niyo, hindi magiging maayos yung Lord's Day. Okay? Kalahat, so hindi ako tapos sa Ten Commandments, hindi pa rin po ako tapos sa family worship, hindi pa rin po ako tapos sa prayer. In short, wala po ako natapos eh. Oh. Ay, sige. Sige po, sige po. Parang ini-equate yung joy sa feelings or sa emotion. Parang ini-equate yung joy sa feeling or emotion. Okay. May mga pagkakataon na talagang mabigat po yung paa natin sa pagpunta dahil sa ating naranasan. Pero hindi yun ang mulugan, wala kang joy. Kasi yung joy po ay nagpupula. Nag-feed yung soul mo during worship. May naman sa kanto. At sa natutunan natin, warning natin. Correct. So joy comes from the Spirit, di ba? So lalabas po, it's more than the feeling. Okay. So wholehearted joy is delighting to whatever is happening in the Lord's Day. Yun po yung ibig sabihin. So are you excited with what you hear? Is it something that gives you something to look forward to? It's an attitude of the mind, not a feeling of the heart. Pero kung mabigat ang damdamin mo, pagpunta mo ng Lord's Day, alamin mo kung bakit. Alamin mo muna kung bakit. Hindi pwedeng mabigat yung damdamin mo sa pagpunta mo sa church. Baka ano yun, something sa'yo, nothing to do with others. Diba? Baka dahilan na lang, ayoko sumimba, Hindi, ako pag gutom. Pag gutom ako, moody ako. Kailangan ng goto. So yung mood,
kailangan mong ayusin yung mood. Most of the time, it's about mood. It's not about something that you di ba? Not unless meron ka talagang problema. May malaking problema. Meron po, pwede po magtanong. Sige po, ano po yun? Ano ba? Tanong. Paano po pastor po halimbawa? May mic po, ayan. Gusto ko naman po mag-church, pero minsan nakulang po sa akin yung activities ko po sa umaga. Ano po yung ginagawa sa umaga? So yung minsan, susubo po. Zumba. Zumba. Uy, maganda naman po ang Zumba. Magyaya po kayo. Hindi, joke lang. Opo, pero halimbawa po, May darating naman siya sa Lord's Day eh, kaya nagsusumala sa Zumba. okay. Agahan niyo po yung Zumba. Agahan niyo po yung Zumba. O, para makarating po kayo. Pero hindi ibig sabihin na nagsumba kayo sa umaga, hindi po kayo makakati ng Lord's Day. Tama po ba? Hindi na. Pero maganda po, klaro na lang po yung buong schedule nyo ng linggo. Para sa akin. In all wisdom sense, bakit may kailangan ka pang gawin ng linggo? Hindi gawin mo na ibang araw. Papayat ka rin naman kung gawin mo yung, papayat ka rin naman kung magsumba ka ng Sabado. Or baka naman yung pagsumba ng linggo mas mabisa. Ha? Holy Zumba. Okay po. So mukhang ano po, hindi pa po tayo tapos. So i-expose pa natin yung Lord, 10 Commandments. Itutuloy pa rin po natin sa prayer. Kasi kulang pa rin po. Ano naman kung nalaman natin na yun ang good works. We still need to understand ano yung ibig sabihin ng good works when it comes to the law of God. Ano ibig sabihin ng good works when it comes to prayer. Kailangan pa rin po yun. Okay po.